Ayun nga guys, ano, gagong gupit pa. So ito guys, ano, nag-cancel tayo ng ano ngayon, ng raffle. Ayan, kasi nga tayo ay busy. Nag-uulan nung nakaraan, kaya kailangan natin maglinis ng loob. So tinan nyo. Ayan, nilipat ko na yung raffle birds natin dito. Ayan, wala na siya dito. Ayan, unti-unti na natin inaalis yung mga ibon dito. Para at least ano naman, maalis na natin itong mga to. Kasi nag-uulan nga. Eto. Kukunin na sana to ni Brother Michael, si Jan Arden, kaso hindi siya natuloy dahil nga nag-uulan din. So nasa loob na yung dalawang pares na puti. Ay, dalawang pares ito, nasa loob na siya. So may inakayan sila dyan, ayan o. Yan, so buti naman at nilimliman nila ulit. Minsan kasi malikot ang mga ibon nagwawala sa loob pag bago lipat. Pero ito sila, ayan, binantayan din nila yung ibon nila, ay yung mga anak nila. So ito yung gift bird ko kay Brother Michael. Yan. So ito yung anak mismo ng kanyang ibon. So nagco-breeding kami. Yung anak ng akin na una, isa lang din. So pangalawang class, isa lang din. So ang pinares ko kay Jan Arden, yung line ni Brad Totoy na Jaime Lim Santa Ana. Santa Ana champion, lap winner, tapos first overall champion din ng Santa Ana ng ano. Yan, Jaime Lim. So ang pinakalolo nila yung Tacloban champion naman ni Brother Totoy. So parehas champion yun. So sana mag-champion din sila. Ayan sila. Oh. So konti na lang yung mga ibon dito. Ito meron tayong isang ibon dito na napila yan. Oh. So binuod ko muna siya kasi hindi siya makakakain ng maayos pagka nandun siya sa taas. Sumabit yung paa niya, nabali. Tapos may mga manok dito. Ito naman yung pasingsing sa atin na Razoline. Magkapatid. Nung una nag-aaway yan, ngayon okay na sila, babae at lalaki. Ayan. So konti na lang to, mababayaran niya na. Shoutout sa bumili nito, brother. Ito, ready na sila oh. Ganda oh. Manigo Reiso. Ayan. Parehas big time ang mga may-ari ng mga magulang niya. Ayan. So yung pinaka ano natin sa loob na yung pinaka pamimigay nating ibon. Saan na ba yun? Nandun yata, wait lang. Nandito yun eh. Pinasok na sa loob. Kung di ako nagkakamali. Eto na guys oh. Yan, itong dalawang to, mag-asawa to. So abangan nyo na lang guys sa mga naghihintay ng natin. Spin the wheel, free naman yun. Kaya, pagka libre na tayo, tsaka natin i-spin the wheel. Live na kagad, wala na tayong hihintayin pa. Punta sa mamarako na ito. Pag pipikit-pikit ka dyan, tatamaan ka ba ng one eye cold? Uso one eye cold yan guys, ano? Kaya bantayan yung mga ibon nyo. Yan, ito yung mga bago nating walay guys. Malapit ko na rin iakyat yan doon sa taas. Overfeeding sila oh. Anak ko magpapakain eh. Ito sisingsingan ko mamaya. So wala na tayong club ring, kaya ang kakabit ko na lang dyan is mga personal banded na lang natin ito. So, pwede ko nang i-out yan guys. Kasi wala na tayong sisingsingan eh. Meron na tayong isa ritong WPFC. Dito ko na lang ilalagay yon. Yan, pag lumaki na tong isang to. Pwede na nga yata oh. Baka bukas pwede na to. Ayan oh, malaki na rin oh. Solong anak yan. New pairing yan. New pairing. Oh. Ito mga available na to guys. Naka personal banded to. Oh, mga orsonada nyo yung linyada. Chris Strong, ang bloodline nito ano, Best Kittel, Island Born. Ito naman yung kay Idol Noel Hertes, Beckart, last clutch na yan. Ito naka YB pa oh. Yung tinapo na nga yung itlog oh. Bugok to pag ganyan. Ayan, bugok na oh, bugok. Pag madilim, bugok yan. Bugok. Kainin ng mga manok yan. Yan. So ito naka summer pa to. So tingnan natin to. Ito kay Mulawin. Ito available. Baka kursunada nyo to. Julio. Mulawin line. Naka personal ban natin yan. Sa mga gusto ng panimula. Ayan. Pwede nyo ilipad yan. Ito. Ito naka WPFC. Last clutch na to. Ewan ko kung bubuhayin ko pa tong itlog na to. Baka hindi na. Ipapahinga ko na to. Ito, available din to. Baka kusunatan nyo to. O yan, o, last clutch. Pwede nang singsingan, no? Jayso line. Jayso pairing. Sa mga may kusunatan, masingsingan ko to mamaya.
Jayso Ruby cross Jayso Windmill. Ayan, ito gutom na gutom oh. Ito ayan oh, Tacloban Totoy. Ito pang stock bird namin to, uling inakayan. Ito, tinan nyo to. Nangitlog siya, nabasag. Oh, malikot kasi mga inakay pag ganyan kalaki, malilikot yan eh. Pero hindi ko nabubuhayin din yung inakay niyan. Kumbaga, yung itlog niyan, tapos na sila, pahinga na sila. Yan, mga pahinga na yan guys. Mga last clutch na tayo eh. Tapos, sabi ni Mrs. gusto niya i-renovate tong breeder's loft. Kala mo siya gagawa eh, no? So, yun, magbabudget tayo ng pang-breeder's loft natin. Gusto ni Mrs. Nakikita niya kasi medyo masikip dito. Ang gusto niyang gawin, etong mga breeder na to, i-adjust doon sa likod. Para maging maluwag dito. Kasi aalisin ko na yung mga breederan sa harapan. Ayan, so ito i-adjust doon diretso. So, ang gagawin ko, hintayin ko na lang yung budget natin. Ayan, popularingan ko diretso guys. Wala na tayong ano dyan, gallery. So, ito, babaklasin to, lilipat doon. Ayan, so bagong palit naman yung ululod natin, walang tulo dyan. Yung dating may tumutulo dyan, wala na kasi bagong palit yan. Stainless. May tumutulo na lang doon, papagawa ko na lang doon. Ayan, so ito gagawin natin, popularingan natin pag ganon. Ayan, popularingan natin pag diretso. Tapos ito, babaklasin to. Tapos, tingnan natin kung anong cage ilalagay natin dito. Baka yung mga cage na to ang ilagay ko. Para hindi tayo magbubuo ng bagong cage. Ito naman is, wala na to, baka scrap na lang natin yung mga bakal na yan. Pero napakinabangan natin yan ng mga 3 taon, yung breeder na yan. Okay, para at least, sabi ni Mrs. nakita niya kasi yung kay T-Max Loft, ang laki nung breederan nila. Yung kay T-Max Loft, nakita niya yung stock bird, dapat to, ganun, nakakalipad yung mga ibon. Tapos, siyempre, magkahiwalay din yung cock or hen. Kaya sabi niya, ayan, gawin na natin yun habang mag-i-stop breeding tayo dahil ito ay tapos na. Okay, para sa sunod nating breeding, dito na tayo mag-i-start, nakadikit dyan. Siyempre, makikinig tayo sa boss, baka tayo ay palayasin. So, abangan ang susunod na kabanata, mga tropa, excited ako magawa yung ating breeder cage. So, dito tayo maglalagay ng hagdanan, packet na ganyan. So, mangyayari, dito sa ilalim, magiging pool. Wala na tayong ganito, dadaanan. Kasi naman ang tao dito, pag tayo bumabat, pag naglinis tayo ng mga tube yan, tinutulungan ako ni Mrs. dyan magkudkod. So, gagawa natin ng paraan na madaling linisin. Ayan o. Sa ngayon kasi medyo nag-uulan kaya medyo madilim yan. Pero hindi yan nababasa pagka siyempre walang ulan. Nag-aanggi lang kaya medyo nangingitim sila. Pero pagka normal days, walang ulan, maganda naman yung ano yan. Tuyo. Ayan. Okay guys, update ko kayo susunod. Bili-bili na. Baka maubusan. Marami tayong spare na ibon. Mga young bird. Pwede nyo ilaban. Let's go! So ito guys na ginawa ni Mrs. Oh. Pinagkalas-kalas na itong ating mga pang-flooring. So, pinagtripan niya itong ating flooring dito guys. Ayan. Kinabit niya na ito, balawalagbag. Shoutout kay Mrs. Ayan oh. Hindi siya mapakali kahapon. Kinabit niya na ito. So, ayan. Hinarangan ko na rin yung ating... Kasi may bago tayong akyat na mga ibon dito. Kaya hinarangan ko muna sila. Ayan oh. Hindi sila makakalabas dyan. Para at least babatak muna yung mga bagong akyat. Huwag muna silang lumabas. Kasi wala na tayong harang-harang dito. Kumbaga sa ano pwede na sila kagad makalayas. So ang gagawin natin, standby muna siya dyan. Maglakad-lakad lang muna sila sa trapdoor. Sa landing board sa loob. Ayan. So paronda tayo guys ng ating mga ibon sa norte. Doon sa kabila. Palapasin natin sila. So ito guys, meron din akong mga inakyat dito na tawag dyan na bagong ibon. Ewan ko kung marunong na. Yung iba nag-iitlogan na. Ito may nangitlog dyan kahapon eh. Nalaglag na siguro. Ito may itlog dito. Oh, parehas babae ah. 4 na yung itlog oh. At 3 pala. So parehas babae siguro yun. O baka may ibang inahin na amo po. Nakikinis na nila oh. So dito ko lang sila pinapalabas guys. Ayun oh. Naglilimlim na. Kanino kaya to? Ibon natin. Walang clip ring eh. So dito sila pwedeng lumabas saka dito. So modern yung ating style ng loft. Lalabas na oh. Yeah, magbabatak tayo ngayon. Kasi nga walang ulan. Pag nag-uulan, di tayo nagpapalabas. So may mga nagre-debate tungkol dyan sa mga ganyang kung nagpaparonda ba pagka naulan. So ang Alarcon loft, nagpaparonda naman pag naulan.
Pero siyempre, mas maganda walang ulan para at least mas swabe yung kanilang lipad. Ayan. So net sila po percent guys. Normal lang na kung lalabas sila. Pagka hindi naman sila lumabas, okay pa din. So medyo struggle din sila dyan, no? Kasi lalabas mo na dun sa training ground nila sa may parang aviary. So bababa dito sa sa may parang Sputnik. Tapos lalabas dito. Abang natin guys kung lalabas sila. Let's go! Ayan guys, lumipad na yung iba. Ayan, malabas na. Mga excited yan lumabas guys kasi nga ilang araw ko silang hindi pinalabas, diba? Kung naalala nyo, hindi tayo nagpaparonda. Ayan kay brother DP World, shoutout DP World Loop. Ayan yung ibo mo, may clip ring na kulay black. Yung iba mayayain pa yun, lumabas na. Abangan natin pag lumipad silang lahat. Ayan guys, may lipad na. Lalabas na rin yung black check. Kinis na yan kay brother Bernie. Shout out kay brother Abe, nandyan din. Yan, may lalabas na ulit. So hindi sila sabay-sabay lumalabas guys, kasi may parang struggle sila dyan eh. Lipat-lipat. Yan, pero ang talagang style ko dyan, kaya hindi ko sila pinapalabas ng sabay-sabay. May mga YB pa dyan na late. So ang mangyayari dyan, kusang lipad lang nila. Kung kabisado nila lang maglamyerda dyan sa may landing board, malalaman nila kung saan sila lalabas. Pero pagka marunong sila lahat, dito ko na sila palalabasin sa pintuan. Update ko kayo, makikita nyo yan paano silang palabasin sila. Maronda na. Ayan, sabik yan guys, update ko kayo mamaya. Lalabasin lahat, maliban lang doon sa mga bagong ibon. Let's go! So yun nga guys, medyo sinipag na naman tayo. Pero akala ko kasi uulan. So yan, sinimulan ko ng kalkalin itong ating mga breeder cage. So akala ko guys uulan kasi nga medyo dumilim pero hindi pala umulan, pero hintayin natin. So kaya tayo naghihintay ng ulan kasi nga ikukuskusin ko itong mga poop na mga nandito sa cage natin na Taiwan cages. So mapapansin nyo may mga poop yan sa gilid-gilid. So lalambot yan pagka umulan. Sabayan ko na rin din ng ligo ng ulan. Ayun, so ito yung Taiwan cage, ito naman yung Taiwan Noble cage. So magkaiba yan guys, So ito gawa ng alam ko gawa ni brother Taiwan specialist Peter M. Lano, yung panahon na nagbebenta pa siya ng cage. Tapos ito naman gawa ni Sir Eddie Noble. So ganito yung binibenta natin. Ayan, so ito ongoing yung ating pagkukuskus dito. Inom muna ako ng malamig na tubig. Dito galing yung natin, nililinisin natin yan. So ito yung mga poop tray. Ayan, so ito mga naunang nalinisan poop tray nung nakaraan. Nakatambak na lang yan dyan. Ito naman yung nandyan nakakabit. So ayan, so hintayin natin yung ulan para hindi tayo maglagay ng tubig dyan. Yung tubig ulan na lang magpapalambot ng mga dumi-dumi dyan. Pero kinuskusan ko na rin naman yan. At least malinis natin mabuti. Ayan. So excited na ako guys. Kasi gusto ko rin magpahinga mag-breeding. So i-clear ko lang to. Pipinturahan, lilinisin. At doon ko na igagamitin sa loob. Hindi na dito kasi nga ito ay kay Mrs. na side. So hindi na tayo mag-breed dito. Itong dalawang malaking Alarcon breeder cage, baka ilagay ko sa loob. Yung plano namin ni Mrs. na doon na lang ilagay sa loob. Nasabi ko kanina. So doon ko na lang yan i-convert. Hindi na yan nakaganyan. Kumbaga naka-settle na yan doon sa pader. Hindi na nakaganyan na 3 layers. Tingnan natin kung 4 ba o 3 yung palapag. Pero itong bracket niya, itong pinaka-frame niya, hindi na natin gagamitin to. Hindi na siya nakaganyan nakatayo kasi masyadong mataas. So kung ano yung space doon sa mga gilid ng pader, yan, pupunuan na lang natin yan ng cage. Okay? Hanggang doon sa dulo. Pero may tulo doon sa dulo, kaya ayusin mo natin yung tulo. Yan. Ito yung huling anak nila, Yan, available to guys, baka kurso natin nyo. Pandagdag sa natin. Sa renovation. Ayan. Grabe, pagod ako So, inom muna akong tubig mga kalapatids. Mga manok natin, lalaki na So, ito mga manok na to, ito yung itlog ng mga manok natin sa loob na napisa. 3 lang na piso, ay malaki na sila. Pwede nang lutuin. Titikman natin sila guys, dumalaga na. Ayan. Nakakapagod magbaklas. So ang plano ko rito nga, pagkatapos linisin, babaklasin ko. Tapos titingnan natin yung mga sirang welding. Ayusin natin, welding natin. Tapos pintura ulit ng bago. Kasi ang breeding natin ngayong season 2027, bandang October, November, mag-breed na tayo niyan. O kaya preparation, yung parang mag-preparing tayo para at least makita natin kung maganda kondisyon nila. Ayan. So dito na tayo mag-breed sa loob dito. So ito, aalisin ko to. Sabi ni Mrs. dito na lang ilagay yan. Baka tig-isa rito. Depende kung saan maganda. Ayan. Baka itong side na to, yung lagayan na yan, baka ilagay dito sa kabila.
Ang daming kalat. So dito nga tatapusin ang ating video for today. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, ay subscribe mo na yan. Like, share, comment, kapatid. And as always, ingatan tayo ng Panginoon. Bye-bye you!